Sa inyo ba sa SCAP, nagkakaroon ba kayo ng assessment halimbawa sa mga grupo ninyo na nasa low income, yung background nila, kung gaano naging kaepektibo etong senior high school? Meron ba kayong mga miyembro na after senior high school, mas magandang trabaho yung nakuha? Currently po may project kami with the Center for Youth Advocacy and Networking at Government Watch. It's called the Multiply Ed Philippines. So ang direksyon ng Multiply Ed Philippines is to monitor the K to 12 curriculum, and currently we're at our monitoring stage. So meron all over the country, meron po kaming mga sites. We could share the results to you Mhm. once the monitoring is done. Pero yung mga basic po talaga is if may mga clinics ang mga schools natin, how much of their textbooks ang na-procure na, is are their teachers still doing administrative tasks. Once matapos po natin ang monitoring, we can share the results to Okay. you once matapos po. Okay, sige. So, Angela, ngayon ba wala kayong comment sa existing curriculum ng K to 12? Particularly itong ang binabanggit ngayon ng mga general education subjects na repetitive lang sa college? Yun po yung panawagan po namin, is to evaluate po natin ulit Mhm, in muna. this Okay. 12th year na implementation ng senior high school. Audit po natin yung implementation and yung Okay. curriculum as a whole po. Okay, kasi yun nga, parang nakakaano lang, nakakadismaya, di ba, na yung curriculum nito pabago-bago, puro pag-experiment. Ngayon, ang DepEd, meron daw 800 schools, no, so subject for pilot testing na naman sa bagong curriculum. Sabi din po ni Senator Gatchalian, sa halip daw na bawasan yung senior high school program, ang bawasan naman daw yung college ng isang taon, ano? Anong take nyo doon dito sa sinasabi ni Ginoong Gatchalian na bawasan daw yung college ng isang taon? Again po, ano ito, misdirection of policies. Hindi po, wala pong mga estudyante o mga third bodies na nagsasabi nito. Kailangan po ang mga policies natin ay nakatugon sa mga pangangailangan ng ating mga estudyante. And right now, we're facing an education crisis. As far as this, kailangan Okay. po muna natin, again, bumalik sa mga basic. Kailangan muna natin tugunan ang lacking classrooms, ang underfunding in the education sector, ang lack of structural support, bago po tayo pumunta sa mga drastic changes. Mag-decide po tayo kung ilang taon ang i-remove o tatanggalin sa ating education system kung meron na tayong proper resources and attention na nakalaan sa ating education sector. Pero sa ngayon po, hindi po, ang mga efforts na ito po ay hindi fix. Hindi po ito solusyon sa mga kinakaharap nating mga problema.